Okay, praise the Lord. Pwede bang batiin muna natin lahat ng ating mga delegates ngayong umaga? Pwede bang palakpakan natin lahat ng ating mga delegates sa ating Encounter Batch 51. Asan po yung mga lahat ng ating mga delegates? Batch 51, pwedeng taas sa mga kamay? Ano? Okay, ano po yung sigaw ng malaya? Uy, nakalimutan yung sigaw ng, sigaw ng malaya. Okay, so I would like to congratulate everyone sa ating pong Batch 51 ng ating encounter. We really have a good time. Ano po, at I believe, sabi nga ng isa pastor, sabi niya, lumulutang ako. Sabi niya, alam po kasi yung encounter, it is really a life-changing experience for every one of us. Kaya, kung meron pa dyan, di pa nag-encounter, kayo nag-encounter, tumayo kayo, sabihin sa kanila, mag-encounter na kayo. Amen. Praise God. So iba po talaga ang feeling. Alam po nyo, nung nagsimula tayo sa ating, di ba may bagyo? Di ba yung opong? You know, I was really worried because I thought na yung buong encounter natin, Friday, Saturday, Sunday, hanggang ngayon, maulan. Pero alam po nyo, nag-pray tayo, naghimala ang Diyos, umaraw. Hindi ba, palakpakan naman natin ang Panginoon, hindi ba? Yeah, I thank God so much na binigyan po tayo ng magandang panahon sa buong panahon po ng ating encounter. Yan. So sana mamaya doon sa ating nag-encounter, meron naman sana magpatutuo dito. Alam po nyo, every now and then, we invite yung mga delegates natin na ipagpatutuo, sabihin sa ating mga kasama kung anong ginawa ng Diyos sa inyong mga buhay sa encounter na ito. Sino kaya ang merong lakas ng loob? Ha? Mamaya pagkatapos ng service, Pastor, ako po ipagpapatutuo ko yung ginawa ng Diyos sa buhay ko. All you have to do is let them know kung ano yung buhay mo dati at ano yung buhay mo ngayon. Anong ginawa na encounter sa buhay mo. Amen? So I believe every one of us here na tayo po nag-encounter na alam po natin kung anong ginawa nito sa ating mga buhay. Amen? So ayan mamaya sino yung kinakalaban ni Lord, yung medyo kinakabahan. Ayan, pagka kinakabahan ka, ikaw na yun. Ha? Kakinakabahan ka, yan, kinakausap ka ng Lord, magpatutuo ka kung anong ginawa ng Diyos sa buhay mo. Amen? So, before we left for Australia, ako po ay merong series na ginagawa. If you remember, ano po? So, before we left, umalis po kami for more than 1 month, at meron po tayong series ng pag-aaral na ginagawa. Anyone remember what we are talking about? Nung yung tinuro ni Pastor for the last, I think, that's a few weeks, I think 4 weeks or 1 month. Anybody? Nakalimutan na ba, Mambira? That's only 1 month ago. Di ba? So we are talking about the Holy Spirit. Amen. Okay, we are talking about the Holy Spirit. So alam po nyo, pagdating sa Holy Spirit, ang daming pwedeng pag-usapan. Ano po? Ang daming dapat nating matutunan regarding the Holy Spirit, because as I tell you last time, po sa aking pangaral sa inyo, we need the Holy Spirit in our lives. Bakit? Kasi kapag ang Holy Spirit ay nasa iyo, iba ang kilos mo, yung galaw mo, iba yung takbo ng pag-iisip mo. Okay? That's why every one of us, we need the Holy Spirit in our lives. Meron po akong pinakikinggan isang testimony ng isang businessman na billionaire. Ano po? So, Pilipino siya. Ano? Siya po ay isang bilyonaryo, at doon po sa kanyang in-interview siya, alam po yung sabi niya, na yun daw pong guiding principle siya sa kanyang business ay yung the fruit of the Holy Spirit. Sabi ko, ngayon lang ako nakarinig ng isang bilyonaryo, ng isang negosyante, nang sabi niya, ang guiding principles niya sa kanyang business ay the fruit of the Spirit. So, alam po yun, siya ay nagsimula sa napakababa, mahirap lang dati. But when he used that principle of adopting or using the fruit of the Holy Spirit in his business, he became a billionaire. Of course, not every one of us probably will become billionaire. Pero malay mo, meron. Di ba? Malay mo yung katabi mo, yan ang susunod na kontraktor. Kaya lang, kontraktor na hanes. Amen. Hindi naman masama maging kontraktor. Hindi ba? O baka yung katabi mo, nepo baby yan. Okay. So walang masama kung na-enjoy po natin ang blessing ng Lord sa atin. But alam po nyo, ang lang dyan, we must be honest in everything that we are doing. Amen.
So, ang ating pong pag-uusapan ngayong umaga ay gusto ko lang ituloy. Ano po kasi ito ay medyo mga topic na antala na gusto kong matutunan natin. We're going to talk about the fruit of the Holy Spirit. Ayan. Ano yung topic natin ngayon? The fruit of the Holy Spirit. So kung babasahin po natin, alam po nyo yung Galatians. Sa book of Galatians, especially chapter 5, we're going to see that here that Paul is talking about two things. Ano po? Dalawang bagay ang tinukoy ni Apostle Pablo dito. Number 1, the works of the flesh. And number 2, the fruit of the Spirit. Now, these are two contrasting virtues. Magkaiba, magkasalungat. Alam mo ba yun, laging magkasalungat ang espiritu at saka ang laman. Ano po? Sabi nga ng Bible, the spirit is willing but the flesh is weak. Ano po? Gusto ng espiritu pero ayaw ng laman. Gustong mag-pray ng spirit natin pero ayaw ng laman. Tinatamad ka, hindi ba? Ayaw mo. Gusto ng spirit noon, mag-church ka pero ayaw mo. Di ba? So the spirit and the flesh are always in contradiction to each other. Ang ibig sabihin niyan, yung gusto ng laman, ayaw ng spirit. Yung gusto ng spirit, ayaw ng laman. So on Galatians chapter 5, dito po ipinaliwanag po ni Apostle Pablo yung gawa ng laman at saka po yung gawa ng espiritu. So this morning, we're going to talk about the fruit of the Holy Spirit. But before we go into that, let's look at Matthew chapter 7, verse 15 to 20. Sabi ito ganito. Likewise, every tree bears good fruit. Or, likewise, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, and a bad fruit, okay, alala ka. And a bad fruit cannot bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Thus, by their fruit, you will recognize them. Okay, sabi po ni Apostle Pablo, sabi niya, walang masamang puno na nagbubunga ng masama, mabuti, ano po? At wala din namang mabuting puno, sabi niya, that bear bad fruit. Ang ibig sabihin niyan, kung ano yung puno, yun ang bunga. Tama po ba? So kapag nakita mo ang puno ay maganda, more or less maganda rin ang kanyang bunga. And then ang sabi ni Lord dito sa verse 20, sabi niya, thus by their fruit you will recognize them. So therefore, every one of us are recognizable according to the fruit that is seen in us. So ang ating pagiging Kristiyano, ang yung pagiging born again, nakikita dapat yan sa bunga natin. Amen. So if you're going to be squeezed, ano kaya ang lalabas sa atin? Ano? If you're going to squeeze, kung ikaw ay, ano ba sa Tagalog yun? Kung ikaw ay pipigain, ano kaya yung lalabas sa iyo? Alam po yun, there are times in our lives na napipiga tayo. At kung ano may lumalabas sa atin kapag ka napipiga tayo, that is who we are. Kaya ang sabi niya, thus by their fruit, you will recognize them. In other words, yung katabi mo, malalaman mo yan kung tunay na Kristiyano sa magitan ng kanyang bunga sa kanyang buhay. In other words, tayo mga Kristiyano ay dapat nakakakitaan po tayo ng bunga ng banal na Espiritu. Kapag wala tayo nito, medyo mayroong malaking question mark yung ating pagiging Kristiyano. Kaya sabi niya, by their fruit you shall know them. Hindi ko po alam kung gaano kayo kagaling pagdating sa mga punong kahoy. Alam po nyo, ako madalas, pagka nakita ko sa ano kayang punong kahoy ito, kako? Di ba? So, alam po nyo, every time we look at trees, we cannot easily identify what kind of tree it is. Di ba? Minsan nalilito tayo, di ba? Ano kayang punong kahoy ito, di ba? Isang puno, no? Pero kapag kayon ay namunga na, nakita mo ang bunga, right away you are able to distinguish what kind of tree it was. Amen? Kapag ka lumabas na yung bunga, doon mo makikita kung anong klaseng puno yun. Alam po nyo, ganyan din po tayo. Okay? Sometimes, kung sa panlabas na anyo lang, hindi kagad marirecognize kung anong uri ng tao tayo. Di ba? Hindi yan nakikita sa uri ng pananamit, hindi yan nakikita doon sa mga palamuti natin sa ating katawan. O di naman kaya
kahit may dala ka pang malaking Biblia, it doesn't make you a Christian. Di ba? Katulad nga po sabi niya, kaya nga, even if you go to church every Sunday, it doesn't necessarily make you a Christian. Amen. Katulad din po yan, halimbawa, ako, pupunta ako sa garahe namin for mag-stay ako doon, sabihin natin ng ilang days. It doesn't make me a car. Parang ganun din po yon. So, pero makikita mo kagad kung sino tayo sa magitan ng bunga na nanggagaling sa atin. Dito po sa Galatians chapter 5, meron pong tinukoy, dito po si Apostle Pablo about the works of the flesh. Now, if these things are manifest in your life, then siguro merong malaking question mark yung ating pagkakristyano. Sabi po dito, tingnan muna natin the works of the flesh. Kasi po, when we are talking about the fruit of the Spirit, kailangan pag-usapan natin yung works of the flesh because doon natin makikita yung contrast. Doon natin makikita yung pagkakaiba. Ayan, the works of the flesh. Ayan, sabi sa Galatians chapter 5, verse 19 to 21. Sabi dito ganito, the acts of the sinful nature are obvious. Sexual immorality, impurity, debauchery, idolatry, and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions, and envy, drunkenness, orgies, and the like. And I warn you, as I did before, that those who live like this will not enter or will not inherit the kingdom of God. Now, the Apostle Paul enumerated the works of the flesh. Okay? Sa wikang Tagalog po, sabi nito ganito, hindi makakaila ang gawa ng laman. Pangangalo niya, karimari-marim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabaha-bahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang talos na pagsasaya, at ibang pangtulad nito. Binabalaan ko kayo, tulad nung una, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng ganong mga bagay. So what does the Apostle Paul telling us here? So he's trying to contrast regarding the works of the flesh and the fruit of the Holy Spirit. So dapat daw po tayong mga mananampalataya ay hindi na tayo kinakikitaan ng mga gawa ng laman. Now, tanong ganito. Kayo po ba? Wag na kayo magtaas ng kamay. Meron po ba sa mga bagay na binanggit ni Apostle Pablo hanggang sayon ay ginagawa natin? Baka po merong mangkukulam dito. Merong mangkukulam dito? Tignan mo nga ang katabi mo kung mukhang magkukulam yan. Hindi naman siguro, no? Okay. Sabi niya, hayag ang gawa ng laman, hindi makakaila, pangangalo niya, karimari-marim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pagkukulang pagkapuot, at saka pagkagalit. Alam po niyo, yun po pala ay gawa ng laman. Sabi niya, paninibugho, kasakiman, pagkabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit. Ito, sabi niya, paglalasing. Ayan. Sino kaya dito ang kaibigan pa ni San Miguel? Ayan. Walang taros na pagsasaya. Pangtulad dito, binabalaan ko kayo, tulad ng una, hindi tatanggapin sa karya ng Diyos ang gumagawa ng mga bagay. In other words, ang sabi ng Biblia, sino man ang nabubuhay sa laman? Ano po? At sino man, anya, ang namumuhay sa gantong uri na pamumuhay ay hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos. Now, this is something for us to contemplate. If we want to go to heaven, sino po dito ang gusto magpunta ng langit? Magsabi ng amen. So make it a point then that none of these things are manifest in our lives. Tingnan natin kung sa gayon na alinman sa mga bagay nito ay wala sa atin. Amen. Pero dati ganyan tayo. Di ba? Nung hindi tayo born again, nung hindi pa tayo nakakilala sa Diyos, lahat yan gawa natin. Di ba? Lahat po yan ginagawa natin. Pero nung tayo nakakilala sa Diyos, pinalaya na tayo. Kaya alam po nyo, ang ganda ng encounter. Di ba? Sa encounter, meron kayong mga checklist. Isa-isa, chine-check nyo yan. Di ba? At habang chine-check nyo yan, nakakalaya kayo. Kaya paglabas nyo sa encounter, ayun, malinis na malinis ang iyong buhay. Amen. Okay. Kaya nga ang sabi po ni Apostle Pablo dito, makikilala sila sa kanilang mga bunga. So if there's anybody here this morning na meron pa nito, mag-encounter ka na.
Amen. At kung may nag-encounter na at medyo nag-resurrect itong mga bagay nito sa kanya, mag-encounter ka uli. Now, I would like to let you know that encounter is not just for people na nag-encounter na. Kahit na every encounter, nag-encounter ka, okay lang yun. Di ba? Now, it doesn't mean to say, Pastor, nag-encounter na ako. Sabi niya, oo nga, nag-encounter ka na. Pero, hindi man naalipin ka uli ng mga bagay nito. So, what should you do? Mag-encounter ko. Kaya meron po tayong ilang mga delegates sa encounter na ito na second time na nila. Ayan. Why? Because they recognize. Sabi na, Lord, sabi niya, I am not what I used to be. Dati nung nag-encounter ako, Lord, malayang-malaya na ako. Talagang lahat ng ito, talagang totally I'm free. But Lord, remember this. Ano po? Remember, even though nag-encounter ka na, but if you are not able to go through with the process and continue with the Lord, pwede kang mabihag uli. Pwede kang mabihag uli. Now, if that happens to you, then all you have to do is go back to the encounter. So, it is okay. Hindi excuse po yung nag-encounter ka na. Basta nakita mo yung buhay mo, medyo namamali na at militaw na to sa iyo, then you should go to the encounter again. Okay. Sabi dito, no, the works of the flesh are obvious. Chaotic products of a life live apart from God. Chaotic. Ano po? Products of a life live apart from God. So therefore, when we live apart from God, these things begin to manifest in our life. Ano po? Kapag ka po tayo lumayo, kasi may mga taong dati, dikit kay Lord yan eh. Dikit na dikit kay Lord yan. Pero unti-unti, may mga pangyayari sa kanyang buhay na unti-unti lumayo siya kay Lord. Kapag ka tayo lumayo kay Lord, then the work of the flesh begins to be manifest in our lives. Kaya sabi nito, the works of the flesh are obvious, chaotic, products of a life live apart from God. So kapag ka po tayo lumakayon, lalo-lalo mga kaimang nag-encounter, no, talagang lumulutan kayo, sarap ng pakiramdam. Pero that feeling is not going to stay for a long time. Okay? Hindi forever yan. Maari yan mag-subside yan. Kaya ang dapat natin, kaya meron tayong process, meron tayong post-encounter, meron tayong SOL1, SOL2, SOL3, for you to be able to maintain the fire that you receive in this encounter. Okay? So, and then, pag-usapan naman natin ngayon, the fruits of the Spirit. Dito ko gustong mag-dwell. The fruit of the Holy Spirit. Ayan, the fruit of the Spirit. Galatians chapter 5, verse 22 to 23. But the fruit of the Spirit is, basahin nga po natin, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ilan po yan? 9. Okay. So there are 9 fruit of the Holy Spirit which we should possess. Okay? So makita po natin dito magkaiba yung works of the flesh sa the fruit of the Holy Spirit. Okay? So ang sabi dito, Galatians chapter 5 verse 12, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. And all of these are salungat po ang lahat ng ito doon po sa gawa ng laman. So therefore now, when you become a Christian, you begin to manifest these virtues in your life, these qualities. Dapat kapag tayo Kristiyano na, nagsisimula ng mawala yung dati at magsimulang mag-manifest sa ating mga buhay ang lahat ng ito. Sa wikang Tagalog, sabi dito ganito, no? Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay. Okay, ngayon po, next slide natin, sabi ito ganito. The fruit of the Spirit serves as a fruit of the Holy Spirit's presence in a believer's life and is the evidence of being a new creation. Okay, sabi niya, ang daw pong bunga ng banal na Espiritu, ito ay proof o katunayan na ang banal na Espiritu ay sumasa atin. It is a proof that the Holy Spirit is in your life. Sabi niya, and it is the evidence of being a new creation. Tayo'y bagong nilalang na. Di ba? Kaya sabi ng Bible, if any man be in Christ, is a new creature, all things are passed away, behold, everything is made new. Kaya yung katabi mo, bagong nilalang na yan. Ha?
Amuyin mo nga yung katabi mo, amoy bago ba yan? Ha? Amoy bago o amoy luma? Ha? O inaamag na. Baka amoy amag na yan, ha? Okay. So, sabi po ng Bible, ang sino mang na kay Kristo na, when the Holy Spirit begins to dwell on that person, he becomes a new creature. So, tayo po lahat na nandito, you consider yourself as a Christian. You consider yourself as a Christian. Dapat magmamanifest ngayon yung bagong ikaw. Yung bagong ikaw, hindi na ikaw yung dati. Di ba? Oh. Halimbawa, meron pong dalawang magkaibigan. May dalawang magkaibigan. Nakita ng isa, sinabi niya, ay, itong taong ito, nagbago na, sabi niya. Sabi niya, ay, hindi, kilala ko yan. Sabi niya, ganito yan, lasenggo yan, babayero yan, ganito yun. Nasamagot yung kaibigan. Sabi niya, noon yun. Hindi na ngayon. Okay. Sabi mo sa aking katabi, noon yun. Hindi na ngayon. Amen? So kung dati yung nagmamanifest sa life natin ay yung works of the flesh, karimari-mari na umuhay, pangangalo niya, all of these things. Nung dumating po ang banal na Espiritu sa ating mga buhay na born again tayo, nawala na yun. Pwede nating sabihin na noon yun. Okay. Kinahiya ko yung buhay ko noon. Pero binago na ako ng Lord, hindi na ako katulad ng dati. Amen. Meron pong isang grupo ng mga bilanggo, ang tawag sa kanila ay Shalom Singers. Sila po ay lahat ay mga pusakal na kriminal na nabinago sa Muntinlupa. At sila po ay nakita-kita sa Muntinlupa. Doon po sila nakita-kita. At alam po yun sa Muntinlupa kasi maraming mga fellowship dyan. Maraming mga pastor nagpupunta sa mga kulungan, nangangaral ng salita ng Diyos. At nung ang grupong ito ay nakakilala kay Lord, alam po nyo, binago sila ng Diyos. At eventually, ay sapat sila magagaling na mga musikero. They form a group called Shalom Singers. Ang ganda ng mga awit nila. Sabi, hindi raw po sila napalaya, hindi sila nabago ng lipunan, hindi sila nabago ng kalang asawa, ng sino man. Pero nung ang Diyos dumating sa kanilang buhay, dumating ang tunay na pagbabago. Amen. So kahit na ano ka pa noon, sabi mo, kahit na ano ka ngayon, maaari you are here for the first time and you are looking at your life as something that is dirty. Lahat natin binasa, ginagawa mo lahat yan. But I tell you this, lahat ng lumapit kay Kristo ay may pag-asa. Amen. Walang. Sabi niya, and then next slide, sabi niya, the fruit of the Spirit are not self-produced, but are gifts cultivated by the Holy Spirit within a believer who is connected with Christ. Yung pong bunga ng banal na Espiritu, we cannot produce them on our own. Yung joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, love, all of these things, they cannot be produced by human effort. Hindi po ito na po produce sa pagiging magpapakabait ka o naman, no. Because this can only be produced by the Holy Spirit. In other words, ang ibig sabihin, habang lumalapit ka kay Lord, habang dumidikit ka kay Lord, mas lalong nagmamanifest sa iyo ang fruit of the Holy Spirit. So they are not self-produced, but they are produced by the Holy Spirit. Kaya sabi dito, next slide, sabi niya, the Scripture uses the singular word fruit, not fruits. So, isa lang. Bagamat they are 9, they are not considered as 9, but they are considered as 1. Katulad daw po yan ng ubas, ng bunga ng ubas, di ba isang kumpul sila, pero they are called yung fruit. Sabi niya, which suggests that these virtues are not individual traits to be picked out and chosen. Ibig sabihin niya, gusto ko ng self-control. Ito lang gusto ko, ayaw ko ng goodness, ng kindness, ng gentleness. Hindi po pwede. Hindi ba? You cannot pick one from among the 9 and sabi mo, I want this one. No. The minute that the fruit of the Holy Spirit begins to manifest in your life, lahat yan, kumpul-kumpul yan, dapat makita sa iyong buhay. Only probably to a differing degrees than the others. Siguro mas develop yung self-control mo. Hindi naman ako, mas develop yung love mo. Pero when the Holy Spirit comes to you, this all comes to you as, parang sama-sama yan. Sabi niya, no? But rather a single complete expression of the Holy Spirit's work in a person's life. They grow together as a whole like a cluster of grapes. To truly have one is to have them all in some degree, even if some are more developed than others. Ayan, okay. Okay, punta na po tayo. Tingnan natin ngayon yung the 9 fruit of the Holy Spirit. Number 1. Ano yung number 1 natin?
Love. Ayan, okay. Ano po yung unang bunga ng Holy Spirit? Okay, number 1 is love. Sabi niya, no? Sa John chapter 13, verse 35, by this shall all men know that you are my disciples if you have love one to another. Sabi niya, at malalaman ng lahat ng lahat ng mga tao na kayo ay mga alagad ko kung kayo ay nagmamahalan. Okay, so one of the first fruit of the Holy Spirit is love. Pag-ibig o pagmamahal. Ano po? Now, the word there used in the Greek is the word agape. Sabi nga dito, no? Paul uses the word agape here for love, and it is these words associated with God that gives the word its distinctive character. Divine love is unmerited, transforming, and unchangeable. It is the love which sent Christ to die for us on the cross. Now, there are 3 kinds of love. Ano po yung talungunin ng pag-ibig? Agape, ano po? Agape, which is the divine love. Pag-ibig sa Diyos yan. Yung ikalawa ay, eros. Ano yung eros? Yun ang pagmamahal sa opposite sex. Yun ang pagmamahal mo sa iyong girlfriend, sa iyong misis, sa iyong mister. They call that erotic love. Okay. And then number 3 is yung phileo. Yung pag-ibig natin sa ating nanay, sa ating kuya, sa ating ate. They call that phileo love. Okay. But the word here that is used, that is the fruit of the Holy Spirit, is none of the last 2, but of the first. It's talking about agape love. Ang ibig sabihin niya, when the Holy Spirit comes into you, the agape love of God begins to manifest in your life. Yung pag-ibig na it cannot be explained. It is unmerited. It's transforming. It's unchangeable. Suddenly, the people who are unlovable, you begin to love the people who are unlovable. Dati pa, alam niyo kung minsan, ang Diyos madaling mahalin eh. Di ba? It's so easy to love God because God is good. Di ba? Napakabait ng Diyos sa atin. But when it comes to people, sometimes, ang hirap mahalin ng tao. Di ba? Hindi lahat ng tao very lovable. There are many people who are unlovable. Meron bang tao sa buhay nyo na parang hindi mo kayang mahalin? Yung naiinis ka sa kanya, yung pagka nakikita mo, kumukulo yung dugo mo. Ganun, di ba? Yung wala na siyang ginawa kundi bigyan kang mission sa buhay. Yeah? Wala nang ginawa kundi bigyan ka ng sama ng loob. Di ba? Parang ang hirap mahalin ng mga taong ganun. Pero alam po nyo, once the Holy Spirit begins to manifest in your life, even the unlovable people, you are able to love. That is supernatural. Ano po? Sa natural, ang hirap mahalin ng mga taong mahirap mahalin. But when the Holy Spirit comes into your life, and then the fruit of the Holy Spirit begins to manifest, then those people who are unlovable, ay kaya mo nang mahalin. And you know what? Sabi nga nila, the most unlovable people are the ones who needs love the most. Alam niyo ba yon? The most unlovable people are the ones who needs love the most. Yung mga taong ang hirap mahalin, sila daw yung mas nangangailangan ng pagmamahal. Kaya nga kung tayo po, if the Holy Spirit is in us, even though they are unlovable, alam po nyo, it makes us, or it is possible for every one of us to love these people. Kaya nga sabi nga, agape. Di ba? It's a divine kind of love. So we need the Holy Spirit in our lives. We need the fruit of the Holy Spirit. Why? Because we are unable to love the way we should unless the Holy Spirit is in us. Di ba? Maliban na po ang Holy Spirit nasa atin, ayan, ang hirap mahalin ng tao. Lalo ni mga nasa paligid nyo, yung boss mo, ang hirap mahalin, di ba? Wala na ginawa, kundi sermonan ka. Di ba? O di naman kaya, yung kapitbahay mo, di ba? Mahirap mahalin yung kapitbahay kasi lagi ka na lang inaaway, lagi ka na lang minamarites. But when the Holy Spirit comes, sabi niya, we are able to love these people. Ang sabi diyan, and they shall know that you are my disciples if you have love one to another. Kaibigan,
Do you consider yourself as a disciple of Christ? Then the distinctive mark of a disciple is able to love. Tanong ganito, are you able to love even the most unlovable people in your life? Amen. So isipin mo kung walang Holy Spirit sa buhay mo. Kung halimbawa yung nanay mo, medyo galit ka sa nanay mo. Kaya galit ka sa tatay mo, sa ate mo, sino man. How can love exist in a home? Diba? Paano magkakaroon ng pagmamahalan sa loob ng tahanan kung merong ganong pandama sa isa't isa? Kaya, alam po nyo, sa loob ng bahay, dapat nandun ang Holy Spirit, hindi ba? Kasi sa loob ng bahay, nandyan ang gera eh. Diba? Pinakamantinding gera natin, kung minsan, yung kasama natin sa bahay. Ha? Your number one enemy is your husband or your wife. Yung unang-unang nananakit sa'yo, di ba? Sabi niya, the person closest to you is the one who hurts you the most. Tama ba? Ha? The person who is closest to you is the one who hurts you the most. And the person who is closest to you is yung husband mo, yung wife mo, yung nanay mo, yung ate mo, yung kuya mo. Hindi ba? So sila madalas ang makapanakit ng ating damdamin. But when the Holy Spirit begins to manifest in our life, yung bang galit ka na, inis ka na, pero nangingibabaw pa rin yung love. Amen. Okay, nangingibabaw pa rin yung love. Okay, number 2. Ayan, pangalawa. The second fruit of the Holy Spirit is joy. Ayan. Sino po dito ang pangalan ay Joy? Meron ba na dito pangalan ay Joy? Ayan. Pero pangalan mo Joy, parang malungkot ka eh, no? Okay. Sabi niya, pangalan niya Malaya, pero bihag naman siya. Di ba? Ganun. Kabaliktaran. So the second fruit of the Holy Spirit is joy. James chapter 1, verse 2 to 4. Ang sabi ito ay ganito. Okay. Consider your joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith develops perseverance. Perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Ikalawa, bunga ng banal na spirito is yung joy, yung kagalakan. Sometimes, alam po nyo, napapagkamalan natin yung joy as happiness. Joy and happiness are two totally different things. Yung joy at saka po yung happiness, magkaiba yan. Magkalayo from east to west ang pagkakaiba po niyan. Yung happiness po kasi, nanggagaling yan sa mga material na bagay, yung happiness. Hindi ba? Yung happiness mo, kapag may bago kang kotse, masaya ka. Pagka meron kang bagong cellphone, masaya ka. Pagka meron kang bagong bahay, masaya ka. Hindi ba? So, yung happiness po, it comes from material things. But joy only comes from the Holy Spirit. The only source of joy is the Holy Spirit. In other words, kaya ang sabi ni James dito, sabi niya, consider your joy, my brothers, whenever you face many trials of many kinds, because you know that the testing of your faith develops perseverance. Ano sabi ng Bible? Sabi niya, magalak ka pagka ikaw ay dumaranas na maraming pagsubok. Wow! Ha? Ibang klase, ano po? Tingnan mo yung Bible talaga. Iba talaga yung turo ng Bible. Nakakita na ba kayo dito ng maraming problema tapos masayang-masaya? Di ba? That's not normal. That's abnormal. Titingin sa'yo, meron kang topak. Di ba? Pagka wala ka na nga ang pera, masaya ka pa. Nalugi ka na nga sa business, masaya ka pa. Iniwanan ka na nga ng boyfriend mo, masaya ka pa. Iniwanan ka ng asawa mo, masaya ka pa. Ha? But what does the Bible say? So sabi niya, consider your joy, my brothers, when you face many trials of many kinds. Magalak ka, sabi niya. Ha? Pagka ikaw ay humaharap sa maraming pagsubok sa iyong buhay, alam po niyo, that is when joy begins to manifest in your life. It means to say, whatever your circumstances is, when the Holy Spirit is in you, they cannot take away your joy. Yung pong story po ni Corrie ten Boom. Si Corrie ten Boom po isang Hudyo. She was a Jew na inuli po yung kanyang buong pamilya when they were during the German occupation po ng
ng Poland during that time. So yung buong pamilya niya ay dinakip po sila, yung iba pinatay. Pero alam po nyo, nung si Corrie ten Boom, siya po ay nakulong din, sabi niya, they can take away my freedom, sabi niya, but they can never take away my joy. Nasa kulungan siya, nasa concentration camp. Sabi niya, they can take away my freedom, but they can never take away my joy. Ang ibig sabihin niya, anuman ang kalagayan mo sa buhay, when the Holy Spirit is there, meron pa rin kagalakan sa iyong puso. Amen. Have you ever experienced that? Yung wala ka na nga pera, last money mo na lang yon. Pero Lord, thank you at least. Meron pa, kung alam mo, 20 pesos na lang yan. Lord, thank you, may 20 pesos pa ako. Hindi ba? Dati rin, umahawak ka, libo-libo, ganun ka kapalang pera mo. Tapos ngayon, barya-barya na lang. Di ba? Kapag ka ba wala ka ng pera, mainit na yung ulo mo. Sino po dito yung pagka walang pera, hindi makausap? Mo pa kasab yan. Ala akong pera yan eh. Mapali ko buntok. Alam po yung marami sa atin kapag walang pera, mainit ang ulo eh. Mainit ang ulo pagka walang pera. But you know what? When the Holy Spirit comes into you and then the fruit of the Holy Spirit begins to manifest, nothing in this world can take away the joy. Amen. Nothing in this world can take away that joy. Kaya nga po, one of the fruit of the Holy Spirit that we really need is yung magkaroon po tayo ng joy. Sabi nga, next slide natin, this is not the same as happiness. Happiness that depends upon circumstances, whereas joy does not. Joy is seen in what was once lost spiritually is now found. As in the parable of the lost sheep, our chief joy is joy in God's salvation of us lost sinners. Ang ibig po sabihin niyan, anuman ang kalagayan mo sa buhay, anuman problema mo, when the Holy Spirit is in you, you have that fruit of the Holy Spirit, which is joy. Di ba? So walang dahilan upang ikaw ay magmaktol. Walang dahilan para ikaw ay magbuisit. Bakit? Kasi ang sabi ng Lord, sabi niya, consider it pure joy, my brothers. Consider it pure joy whenever you face many trials of many kinds. Sa araw, mayroong lumapit sa akin, member sa church, sa Dauno. Sabi niya, Pastor, pag-pray mo ako. Bakit ka ako? Anong gusto mong pag-pray ko sa iyo? Pastor, pag-pray mo ako, saan magkaroon ako ng trial? Matagal na ako walang trial, sabi niya. Ngayon ako nakarinig ng prayer request niya. Gusto niya, Pastor, gusto ko magkaroon ng trials. Ibang klase, di ba? And what about you? Have you ever prayed that? Nag-pray ka na ba ng gano'n? Lord, masyado namang comfortable ang life ko. Lord, parang wala nang challenge. Lord, bigyan mo naman ako ng trial. Di ba? So sabi niya, consider your joy, my brothers, whenever you face many trials. Kaibigan, may trial ka ba ngayon? Sino po dito ang mabigat ang pinagdadaanan? Maybe meron sa bahay, merong may sakit, maybe may problema kayo sa financial, di ba? May problema ka sa work, may problema ka sa health. So how do you face all of these things? How do we react over these things? The Bible tells us that no matter what, God is going to give us the joy in our hearts. Amen. Iwanan ka man ng boyfriend mo, masaya ka pa rin. Amen. Iwanan ka man ng girlfriend mo, hindi kayang kunin yung joy na nasa puso mo because the Holy Spirit is in you. Amen. Kaya alam po nyo, napakahalaga ng Holy Spirit sa life natin. Number 3. Ayan. Number 3. The fruit of the Spirit is peace. Sabi niya sa John chapter 14 verse 27, Peace I leave with you, my peace I give you, not as the world gives, do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid. Sabi niya. Number 3, the fruit of the Holy Spirit is peace, kapayapaan. Ano po kapayapaan? Sabi niya, kapayapaan ang iniiwanan ko sa iyo, hindi katulad ng kapayapaan na binibigay ng sanlibutan. Ang sanlibutan, our peace and security depends on what we have. Hindi ba?
pagka makapal ang pitaka mo, pagka maraming laman ang libreta de bangko mo, parang payapang-payapa ka. Pero kapag ka medyo nababawasan yan, naliligalig ka na. Hindi ba? So sabi ng Lord ay ganito, sabi niya, peace I live with you, not as the world gives, do I give to you. Hindi yung katulad ng binibigay na kapayapaan ng mundo. Hindi ba? Yung kapayapaan binibigay ng mundo, kapag may pera ko, kapag lahat maayos, di ba? Pero kapag dumating ang problema, nawawala na yung peace mo. Wala na yung kapayapaan. Peace is you can still sing in the midst of the storm. Amen. Yung nakakaawit ka pa rin. Katulad ng, do you remember the illustration I give to you? I always use this illustration whenever I speak about peace. Ano? Also, for the sake of this sermon, ulitin ko lang yung illustration na yun. So, isang araw, nagkaroon ng patimpalak, ng contest. Ano? At ang contest nila ay yung magdo-drawing sila ng kanilang interpretation sa peace, ng kapayapaan. So, they were asked to paint what peace is on the canvas. So, yung isa, nagpaint siya ng isang babing natutulog, himbing na himbing. Ano po yung mga baby? Walang worries yan, di ba? Kahit naliligalig na lahat ng tao sa loob ng bahay, yung baby, himbing na natutulog yan, walang pakialam sa nangyayari sa paligid. So, yun ang kanyang rendition ng peace. The other one is, nagpaint po siya ng dagat. Natahimik, alam po, wala kay konting alon. Sabi niya, yun ang interpretation ng peace. And then, yung pangatlo, alam po, ang ipininta po niya ay bagyo. Ano yung bagyong Yolanda? Ayan. Ano? So, dun sa kanyang guhit ay pinagkita niya yung dagat, napakataas ng mga alon, and then yung mga puno ay nagtutumbahan sa lakas ng hangin. Alam po niyo, nung makita po yon yung painting na yon, pinagalitan siya. Sabi niya, ang sabi ko sa iyo, ang sabi namin, gumuhit kayo ng kapayapaan. But what you painted, sabi niya, is kaguluhan. Chaotic, sabi niya. Chaos, destruction, yung iyong pininta. And then, ang sagot po ng may pinta na yun, sabi niya, oo, sabi niya. Opo, sabi niya. Maaari yung nakikita nyo, sabi niya, destruction. Pero meron po kayong isang bagay na hindi nakikita doon sa aking larawan. Sabi niya. Kung makikita po nyo sa isang sanga ng punong kahoy, ay nandoon ang isang ibon na umaawit sa gitna ng bagyo. Sabi niya, that is what peace is all about. Amen. Kaibigan, sa gitna ba ng bagyo, nakakaawit ka? Kaya bang umawit na habang ikaw ay talagang binabayo ng malakas na bagyo ang buhay mo, you can still sing a love song to Jesus? Naalala ko, ako po yung unang magpunta ng Saudi. Ang trabaho ko noon, napakahirap. Ano ba yan? Layo ng site namin. Ang layo ng site namin, magmula sa site namin, sa tirahan namin. So we have to travel for 1 hour. Ang lamig. Ang lamig. Tapos nakasakay kami sa likod ng pickup. Siyempre, sa likod ng pickup, mahangin talaga. Wow, nangangapak yung namin, yung itong panga namin sa lamig. Pero alam po nyo, habang nandun ako sa likod, umaawit ako. In moments like this, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. Alam mo kaibigan, kapag gabay may bagyo, may awit pa rin ba sa bibig mo? Nanutang Lord, kargul ko problema? Di ba? Pero alam po nyo, sabi nga dito na number 3, yung the peace. One of the fruit of the Holy Spirit is peace. Kahit na anumang pinagdadaanan mo, payapa ang puso mo. Why? Sapagkat alam mo, you are not fighting your battle alone. Diba? You know, God is in control of everything. Diba? Kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay. So we don't need to worry. Hindi tayo magalala. Bakit? Hawak ng Diyos ang ating mga buhay. Remember, you are not fighting your battles alone. Amen. You are not fighting your battles alone. So when the Holy Spirit comes to you, even though may pinagdadaanan ka, you have all the reason to cry, you have all the reason na talagang sabihin mong magmukmok. Pero when the Holy Spirit is with you, yung peace hindi mawawala. Amen. And then
Ang sabi dito, no, this peace refers to the inner calm and wholeness that guards our hearts and minds even amidst life's storms. It comes from trusting that God is in control. Amen. Number 4. Ayan. Medyo hanggang dito lang siguro tayo. The fruit of the Spirit, number 4, is yung patience. Ayan. Okay. The word for this is long-suffering, the ability to endure mistreatment without retaliating. It is a reflection of God's immense patience with us, helping us extend that same grace to others. Ano po nyo? Yung pang-apat, patience. Ayan. Ito yung kulang sa marami sa atin. Sino po dito yung impatient? Ako po. There are times in my life I'm very impatient. Ano? Pero, kaya, alam po nyo, when the Holy Spirit comes to us, then patience begin to manifest. Di ba? I believe many of us, ito yung pinaka-ano natin, siguro yung pinaka-struggle natin, wala tayong pasensya. Your patience is very thin. Napaka-nipis ng yung patience. Yung pasensya mo sa asawa mo, di ba? Yung pasensya mo sa anak mo, di ba? Kaya maya nakabatok ka, di ba? O di naman kaya maya ay pinagsasabihin mo, inaaway mo yung love mo sa buhay. Bakit? Kasi manipis ang patience mo. Tayo pong lahat, naturally, manipis ang patience natin. Wala sino man siguro nandito, sabihin niya, ay pastor, ang patience ko makapal. Ano? So naturally, our patience is very thin. Madali tayong mainis. Madali tayong magalit. Hindi ba? Because our patience is very thin. Kaya nga, one of the fruit of the Holy Spirit is patience. So, it becomes possible then. Sabi niya, it only becomes possible then that yung patience natin o yung galit natin, ma-overcome natin through the power of the Holy Spirit. Kaya imagine if the Holy Spirit is not in you, lahat pinapatulan mo. Hindi ba? Di ba sa mag-asawa, kahit na maliit na bagay, sabi ko, huwag naman lahat pinapatulan. Di ba? Kayo po ba sa bahay, kasi lahat konting bagay lang, pinapatulan. Di ba? Sabi ko, choose your battles. Amen? Choose your battles. Hindi naman napakaliit na bagay lang. Alam po niyo, paghihiwalayan, nagsisimula sa walang kwentang bagay. Hindi ba? Walang kakwentang-kwentang bagay. Hindi ka lang nagugas ng pinggan si mister. Berong ganing refrigerator. Di ba? Yung patience natin, napakanipis. Napakanipis ng patience natin. But you know what? When the Holy Spirit begins to manifest in your life, alam po nyo, ahaba ang pasensya mo. Ilan po dito yung manipis ang patience? Magsabi ng amen. Ako. Aminado, di ba? At least honest tayo, di ba? That's why we need the Holy Spirit in our lives. Amen. Kaya alam po nyo, ang laki ng papel na ginagampanan ng Holy Spirit sa life natin. Ano? Talagang, especially kapag kapagod ka, ay nako. Sa araw, alam po nyo, medyo pagod na pagod ako, ang dami kong ginagawa, and then yung oras ko talagang, I'm running after time. So tinawag ako ni Pastora, sabi niya, puntahan mo ako dito sa bangko, may pipirmahan ka? May pipirmahan? Pagod na pagod po ako. Ano? Pagpasok ko sa bangko, tinanong ako ng gwardiya, Sir, ano po yung atin? Sabi niya, alam po niya, nagalit ako. Pinagsabihan ko yung gwardiya, bakit? Papasok ba ako dito kung wala akong ano dito? Ano po niyo? Kasi parang yung, dahil nga, manipis na yung pasensya ko, pagod ako lahat. Parang akala ko, na-misinterpret ko yung ibig niya sabihin. Akala ko, nanggagawan mo kayo niyan. Parang ganon. Sana po yung atin, sabi niya. Parang feeling ko, parang pinagdududaan niya ako. Nandito ka. Ang gagawin mo dito, sabi niya. Yung pala yung usual pala talaga, yung tanong nila, sana po yung atin, para ma-assist ka. Na-misinterpret ko. Pinagsabihan ko yung talagang, ano sa palagi mo? Pupunta ba ako dito? Wala akong gagawin dito, sabi ko. Alam po, yung gwardiya, siyempre, tinuruan niya na hindi kumikibo, nakangiti lang. Pag-upo ko, iyang-hiya ako. Ayaw ko lumabas ng bangko. Kasi makikita ko siya nasa pintuan.
Sabi ko, Diyos ko, patawarin mo ako. Alam mo yun, hindi po alam kung paano kung hihingi ng paumanit. Then palista ako, Sir, sorry, pasensya ka na, pagod na ako. Nangyari na ba sa inyo yun? Yung pinagalitan mo yung isang tao dahil inis ka, pagod ka, galit ka, hindi ba? And then later on, you realize, yung mali ka pala, manipis na pasensya mo. Di ba? But you know what? When the Holy Spirit comes to us, yung patience mo, kumakapal yan. Amen. Kumakapal ang pasensya na. Patience natin. That's why this morning, I would like to challenge every one of you this morning. We need the fruit of the Holy Spirit in our lives. The Holy Spirit, the fruit of the Holy Spirit must begin to manifest in every one of us. Kaya try to imagine if every one of us, if every member of New Gen Church, they have the 9 fruit of the Holy Spirit. Aba, ang sarap na samahan natin. Di ba? Sarap na samahan natin. Wala tayong nasasaktan ng damdamin, hindi ba? Tayo may nasabi man, hindi tayo nagiging sensitive. Di ba? Ang sarap ng samahan, even inside the home. Even inside the home. Ang sarap po ng samahan, sarap po ng tahanan when the fruit of the Holy Spirit begins to manifest inside the home. Church, this morning, as I close, I challenge every one of us. Ano po? Allow the Holy Spirit to come into your life. Allow the Holy Spirit to change you. Kaya sa encounter, di ba ang ganda ng encounter? Kasi talaga yung naranasan nyo kagabi. It is something that you have never experienced in your whole life. Now you have a very clear understanding of what Jesus Christ has done for you at the cross and what the Holy Spirit can do to you. Amen? Sabihin nga lahat ay tumayo right now. We're just going to praise the Lord, worship Him. Kaibigan, sa umagang ito, I don't know how much of the work of the flesh is manifest in your life. Hindi ko alam kung ano yung sa gawa ng laman ang hayag na hayag sa iyong buhay. But this morning, the Holy Spirit is telling us, it doesn't have to be that way. Why? Because the Holy Spirit can change you. How do you react in many situations in your life? Nababakas ba yung fruit of the Holy Spirit sa life mo? Nakikita ba ng asawa mo, ng anak mo, kasama sa trabaho, na yung bunga ng banal na Espiritu sa iyong buhay? If not, then I think you need to make a prayer this morning. Sabi mo kay Lord, Lord, I need the fruit of the Holy Spirit in my life. Amen. Every one of us, we need it. You need love. You need more love. You need more joy. You need more peace. And you need more patience. Diba? Lahat ng ito, kailangan natin yan. Kailangan natin mas lalong maging mapagmahal. Kailangan natin magkaroon ng kagalakan sa kabila ng lahat ng mga pagsubok. Kailangan natin ng kapayapaan ng Diyos. Kailangan natin ng patience. Kailangan natin ng patience. All of this can only be produced by the Holy Spirit. You cannot produce it on your own. Kahit anong gawin mo. There's no factory to produce this. But as you surrender your life to Jesus, as you let the Holy Spirit control your life, then this begins to manifest sa iyong buhay. Let's pray. Lord, sa umagang ito, lumalapit po kami sa inyo. Lord, ang buhay namin dati marumi. Ang buhay namin, Lord, dati ay magulo. Pero salamat po, dumating ka sa aming mga buhay. Salamat po, Banal na Espiritu, sapagkat kayo ang patuloy na nagbabago sa akin. Ngayong umaga, lumalapit po ko sa iyo. Lord, if I lack joy, if I lack peace, if I lack love, if I lack patience, Lord, help me, Holy Spirit. Lukuban mo ko na sa gayon ang lahat ng bagay nito ay magsimulang makita sa aking buhay. I surrender my life to you. If you are here for the first time, o ikaw ay narito sa kunahunang pagkakataon, you need God in your life. All of these things can only come through if you have that special relationship with Christ. He died on the cross so that through Him you may have eternal life. All you have to do is accept Him now as your Lord and Savior. Kung narito ka hindi pa tinatanggap si Jesus bilang Panginoon mo sa rin tagapagligtas, I challenge you. I
challenge you. Open your heart right now at sumunod ka sa maikling panalangin ito. Panginoong Yesus, lumalapit po ako sa inyo. Inaamin ko po na ako'y isang makasalanan. Magulo ang aking buhay at ako'y lumalapit sa iyo. Inaamin ang lahat ng aking mga kasalanan. Patawarin po niyo ako. Binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Simula sa araw na ito, pagarihan mo ang aking buhay sa pangalan ni Jesus. Sa ating lahat, pwede bang palakpakan natin ang Lord? Because God is good. And all the time, amen and amen. Alam niyo po ba na last Sunday na po ng September, grabe ang bilis. At last Sunday na rin, or last day na rin po ng mga ating mga delegates sa kanilang encounter weekends. Pwede po ba natin silang palakpakan? Pwede bang tumayo ang 66 delegates ng Batch 51? Ito po sila. Sige, harapin niyo sila. Delegates, paano ang sigaw ng Malaya? Pwede sabay-sabay. Freedom! May ilalakas pa yan! Diba? May isang Malaya. Sabay-sabay. Batch 51. Freedom! Thank you very much. Sige po, makakaupo na po ang ating mga delegates. Grabe ang power at ginawa ng Lord for this past 3 days. At ngayon po, makakarinig po tayo ng mga testimonies ng ating mga delegates, yung mga pinalaya ng Panginoon. Ayan, ready na po ba kayo? Ayan, sige po, tatawagin po natin sila. Unahin na po natin si Miss Micah Lising. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ayan. Ako po si Michael Lising, nanggaling po sa network ng Forerunners. Ayan. Ako po si Michael Lising. Sino po ba ako bago ako pumasok sa encounter? Ako po si Michael Lising na ilang beses na pong in-invite dito sa encounter ng aking kapatid. Ilang beses na pinilit, pero napakatigas po ng aking puso. Lagi akong may reason at lagi akong no. Siguro dahil hindi ko pa totaling naranasan yung presensya ng Panginoon. Pero sa tigas po ng puso ko, no, nung si Lord na po yung tumawag, hindi ka na pala makakatanggi. Amen po ba? Hindi na po ako nakatanggi. So hanggang dumating po yung encounter. So dahil niyakap ko na po, sabi ko, sige Lord, gusto na kitang ma-encounter. Lahat po ng naramdaman ko, puro excitement lang po. Excited lang ako, sabi ko, Lord, excited ako na ma-encounter ka. Sa sobrang excited ko, wala na po akong ibang inisip. Sa excited ko po na pumunta sa encounter, hanggang sa dumating na po yung first day, sabi ko, excited ako ano ang mararanasan ko. Wala po akong inisip na karumihan sa akin. Nag-start po ang day 1. Nag-start po ang teaching. Habang nagti-teaching, yung excitement na nararamdaman ko po ay napalitan ng realization. Realization po na unti-unting yung mga kasalanan. Ang dami ko po palang kasalanan. Ang daming ni-reveal ni Lord. Eto pala ako. Ako pala yung makasalanan. Eto pala si Martha, napakadaming kasalanan. Lahat po, unti-unti, nare-reveal po sa akin na meron pala akong nasaktan. Meron palang nanakit sa akin. Hanggang sa na-realize ko po na ang dami ko palang bandage. Ang dami ko po palang dapat i-release na dapat maging malaya ako. Pero salamat po no sa pagpipilit sa akin dito sa encounter. Naranasan ko pong maging malaya. Thank you, Lord. Naranasan ko pong maging malaya. Praise God. Praise God. Naranasan ko ang kanyang unconditional love. Ang kanyang grace and mercy. Naranasan ko po yung pagmamahal na hindi ko pala mararanasan kanino man. Praise God. Hallelujah.
Mas na-appreciate ko kung gaano yung pagmamahal ni Lord sa akin. Isinugo niya yung anak niya. Isinugo niya si Jesus Christ para sa kasalanan ko. Kasalanan na ginawa ko na hindi niya ginawa. Kaya Lord, thank you. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa mga ginamit niyang tao sa encounter na ito. Salamat, Pastor Lawrence, Pastora Marilu, Pastora Malu, sa mga disciples, sa mga spiritual guidance, sa mga nag-volunteer. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon, ang buhay ni Micah ay gustong magpagamit para kay Lord. Sa kanyang glory, may bahagi ano ang naranasan ko sa kanya. Ang spread, ang magandang balita sa iba. Thank you, Lord. Kaya masasabi ko ngayon na ito ang pinaka-the best. The best decision na ginawa ko sa buhay ko. Na hindi ko pagsisisihan. Kaya, sa mga hindi pa nakapag-encounter, huwag po kayong magdalawang isip. Dahil ito ang the best decisions na magagawa nyo sa buhay nyo. Ang maging malaya sa piling ng ating Panginoong Diyos. And to God be all the glory. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat po, Miss Micah. Sumunod naman po si Miss Angelica Maala. Hello po. Ako po si Angelica Maala, teacher po sa Shekinah. So before the encounter, I felt constantly pressured and was consumed by doubt about nearly everything in my life. I carried a lot of internal pain, which often made my chest feel heavy and burdened. This pain made it difficult to look toward the future with any hope or certainty. I was walking around feeling overwhelmed, unsure, and deeply hurt. During the encounter, the biggest thing I experienced was finally learning how to forgive myself. This was an enormous or huge relief because I also realized I didn't have to carry the burden of my anxieties anymore. I was able to surrender all my worries, my fears, and heavy feelings directly to God. It was a moment as profound peace and lightness where all the pain I was holding onto simply lifted away. Moving forward in new life, the most important thing I can probably say is, I am free. Can you say it all po? I am free. This newfound freedom gives me complete confidence to face any challenge that comes my way. I know I don't have to face life alone anymore because I have God. We have God. God is always with me as my strength and guide. From now on, I will live with joy and purpose, trusting Him and sharing the love I found with others. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. And thank you po sa lahat ng spiritual guide and all the pastors and pastora. Thank you po. Salamat po. Next po, si Miss Lensel Ristinho. Good afternoon po everyone. My name is Lensel Riz G. Tino. I am from the network Alpas. Everyone, can you say freedom po sa lahat ng Alpas dyan? Before the encounter po, I was a sinful person back then. I hurt other people with my words, my actions, and my emotions. I've lived in a world without acknowledging God with my heart, mind, body, and soul fully. My heart was full of hatred, anger, bottling up. I was a sinner back then before the encounter. I was losing the will. I was losing myself because I was listening to the devil's lullaby.
God gave me light, hope when I was living in the dark. God changed me. He gave me a new heart when my old one was dirty, full of anger, sadness, bitterness, and hatred. I experienced God's forgiveness and His mercy. With God's help, I've learned to forgive, forget, and move on, now with God alongside me. I've learned to forgive and love myself, a new me. I can now live and hope that in God's plan, He has something better for me, more that I can pray for, because with Him, nothing is impossible. I want to share Jesus, the Almighty God, to my friends and family in hopes that I can share how Jesus Christ and the Almighty God impact and change my life. Thank you. Thank you very much, Lensa. Let's save the best for last. From Forerunners Network, Marilu Mangalubnan. Medyo kinabahan ako doon sa best for last. Good afternoon mga kapatid. So yung mga nakakilala na po sa akin, I'm Marilu Mangulabnan. Call me Lu, and ako po ay kasapi ng Forerunners. At ang aming kasapi talaga. At ang aming mudra ay si Mudra Mars. So before the encounter, sino nga ba si Marilu? So si Marilu ay isang rebellious child. As you see on my character, talagang medyo talaga ako. Isa ako sa mga pasaway. So, gusto ko ang mundo. Ang ino-offer ng mundo ay gusto ko kasi convenient yan. I do not pray that much. Pag-church ay optional. So, hindi ko tinake, para akong prodigal son. In-enjoy ko lang yung kayamanan ng tatay ko, pero I forgot my identity. My true identity as child of God. And also, I'm a broken-hearted. Kasi siguro sa mga nakaranas na naranasan namin mawalan ng tatay, maging separated, stress from being separated, and eventually, maging widowed. So yung mga stages na yon, it break my heart, and it caused me anxiety and depression. And lastly, I was feel lost. Dahil yung, di ba, ang buhay natin, precious na precious, di ba? Tapos yung katawan natin, talagang pinapakain natin, ginagawa natin gusto natin, and then suddenly, bibigyan ka ng critical illness. So I'm also a cancer patient, dumaan ng maraming therapy, radiation, and ang dami talagang gamot. And also, during the encounter, ito naman yung mga na-receive ko. So first, like everyone said, lahat ng nasabi ng mga kapatid ko dito, we receive freedom. So, sino pa yung ayaw maging malaya? So, lumaya ako sa lahat ng mga bandages na dinala ko for 40 years. Na nagwalwal ako sa earth. Diba? Yung talagang ginawa ko yung gusto ko. Second, I received the fire of the Holy Spirit. And third, it became me whole. So, naramdaman ko yung pag-ibig ng Diyos na we are wonderfully, fearfully made. Nakita ng Panginoon yung mga iniyak ko. Nakita ng Diyos yung mga hindi nakita, ng mga tinago nyo sa family and friends nyo. Kung paano kayo nagdabog, paano nyo nilamukot yung mga papel, paano nyo sinuntok ang mga pinto, paano kayo umiyak, paano nabasa yung unay nyo, paano nyo nilukot yung mga kumot nyo dahil sa frustration nyo. The Lord sees it all. And He heals me. And lastly, natanggap ko yung healing from the Lord. So because of Jesus, I am healed. So today, marami tayong mga decisions in life. We made 1,000 decisions in every day. And today, I commit myself in serving the Lord. So yung 40 years of wandering sa earth, ito na, I commit myself in serving the Lord. And dalangin ko, nagamitin pa ni Lord yung buhay ko. Use this life testimony, maging kalakasan nyo to give you hope. And ma-insert ko lang yung lagi sinasabi ni Mudra na hindi ko makakalimutan. Huwag nyo nang hintayin na magkasakit pa kayo para mag-serve. Hanggat nakakalakad kayo, tumayo kayo, pumunta kayo ng church. Serve the Lord. When God calls you, you must say yes. Sabi nga ng aking Mudra, ang katawan na to, kahalang to, tatapon yan. Pero ano ang importante yung nasa loob? This is precious.
wala itong karampatang presyo, sabi nga ni Pastor. We are precious to the Lord. So, marami pong salamat sa New Gen, to our pastors, SG, ang mga lahat po na tumulong sa encounter na to. I'm encouraging you all to encounter God mismo kayo. This stone heart, it breaks. Medyo paus pa nga po ako dahil kakasigaw, hindi ko nga alam kung. So, i-encounter nyo po si Lord by your own eyes. So, salamat po. To God, all be the glory. Amen and amen. Ayan, maraming salamat sa lahat po ng nagbigay ng kanilang mga testimonies. Pwede bang once more palakpakan?